Ayan, ito yung ating mga inalis sa carrots, na hindi sinama sa pagluluto. Hinahati ko lang ng ganyan yan. Para pakain natin sa ating crayfish. So, ang pakain natin ng crayfish is every second day. First day ay yung feeds, yung pwede sa chicken. Yung sa akin, merong feeds na special para sa mga isda talaga. Yan ang binili ko. At pangalawang araw, third day, first day, and then second, and wala. And then third day, mga green, ay mga vegetables, kagaya nito. Pagka may mga scrap na vegetable, kinukuha ko, kinokolek ko, hinahati ko na ng maliliit. Para hindi nag-aagawan yung mga crayfish. Yung ating mga crayfish, mga red, galing sa US, yung kulay pula. So, nag-migrate sila dito sa the Netherlands. To be honest, yung crayfish, hindi dapat nating pakawalan sa mga rivers, sa mga tubigan. Kasi po ito yung nagmamigrate, lumilipat ito from tubigan to tubigan kung wala na silang matitirhan. Ito po yung naging peste dito sa the Netherlands. Bakit? Kasi sinisira niya yung mga dike, yung mga dike. O kung ilalagay ninyo ito sa mga palayan, sisirain niya yung mga pilapil ng palayan. At kinakain din ito yung mga itlog ng isda. Kakainin din ito yung mga malilit na isda. So, naging peste dito sa Europe. Hindi lang dito sa the Netherlands, ganyan din sa Belgium, sa UK. So, may nakita ko sa YouTube na pelikula na video tungkol dito sa crayfish na naging peste na ito. At official na sinabi ito sa news dito sa Europe na nag-migrate dito yung mga crayfish from the United States at naging peste na, naging problema. Dahil hindi lang itlog ng isdang kinakain ito, kundi yung itlog ng palaka. Nasisira po ang ecology. Kaya mag-iingat po tayo sa pagre-release ng crayfish. Huwag basta-basta mag-release ng crayfish sa ating mga open waters. Kaya nga yung sabi ng BFAR, dapat hindi nakakatakas ang ating crayfish kung magtatayo tayo ng crayfish farm. Ingat! God bless!